Medyo madalang nga pala ngayon ang balakwit sa amin, pero dahil nga may nag-request na gusto ay aring naman daw ang iluto ko, kaya naman inanguha nga ako kahit kaunti. At yun na nga for today's video, at dahil nga yan ang aga kong magising, kaya naman ay talagang yan ang init na at taib na rin. So yun na nga, kaya nga pala ako tumanghali ng gising kasi nga ay mangunguha ako ngayon ng balakwit. Gawa nang may nag-request nga sa akin na balakwit naman daw ang aking lutuin. Kaya nga lang hindi ko agad talaga magawa ng video kasi nga ay madalang ang balakwit ngayon. Kumbaga napapanahon naman ang balakwit, kaya nga lang talaga ay marami nang nangunguha dito sa amin. Pero siguro marami pa naman makukuha, kaya nga lang ay kailangan na nga sisirin kasi nga ay nasa medyo malalim na parte na ng dagat yun. Kasi nga dati naman ay naninisid yung mga kapatid ko ng balakwit, ay marami doon sila nakukuha. Kasi nga hindi na kayang puntahan yun ng mga nanghihibasan, kaya naman ay marami pang makukuha kung sisisirin. Pero alam niyo sa totoo lang, itong paggawa ko ng video tungkol din sa balakwit ay pangatlong beses na ito at gawa ng hindi lagi natutuloy kasi nga nung unang panguha ko naman, nakuha ko lang ay 5 piraso, tapos nung pangalawa 10 piraso. Aroy, pwede ba naman iluto yun? Sayang lang sa gata. At saka ito nga palang video na ito ay matagal na rin sa akin at gawa ng accounting nga lagi nakukuha ko. Sa video na ito ay 10 piraso lang din na nakuha ko. At nadagdagan ko nga lang siya gawa nung minsan bagang mangingilaw kami ay nadaan na namin sa bakuntod, dikit-dikit. O diba talaga kapag hindi mo hanapin ay talaga nagpapakita. Tapos habang hinahanap ko ngayon lusayan dito ay may nakita ko dito mga guno. Ayan o, yung mga nagkakalabsawan na yan, mga guno po yan. Yung bagay yung isda na maliliit laang na kinikilaw. Bali ito nga pala yung lusayan na sinasabi ko, yung mga damo-damo baga sa dagat. Ganito kasi ako nakakita ng maraming balakwit no nakaraan. Kaya lang ngayon wala akong makita kahit isa. Ari nga palang nilalakaran ko ay nakakatihan pa yan o nahihibasan pa yan. Kaya nga lang talaga ay napaaga nga ang gising ko, kaya naman ay taib na. Buti na nga lang at malinaw ang tubig at hindi ako mahirapan sa paghahanap at hindi rin masyadong makiraw. Kadalasan nga pala sa mga balakwit ay groupings din sila, kaya nga lang ay talagang hindi na nila kayang mag-groupings pa at iilan na lang sila. Ang mga balakwit nga pala ay kapag dumagsa talaga yan o napapanahon talaga nila ay para din yung mga alamang at gawa ng dikit-dikit baga sila. Kaya lang ay talagang kapag dagsaan nga ng mga ganyan ay mura lang ang bili. Gawa ng 50 pesos lang ang isang timba, yung bagang kulay green na lagi kong dala. Sabi nga ng kapatid ko ay marami pa rin naman daw gayaan, kaya nga lang ay nandun baga sila sa malalim na parte ng dagat at kailangan niya sisirin. Inapasisid ko nga ayaw at gawa ng gusto daw nila ay maninisid sila kapag may camera daw sa ilalim ng dagat. O diba, pinapabili nila ako ng camera. Ay sige, wag na lang at wala pa akong pambili. So bali ito na nga pala yung mga nakuha ko at dinagdag ko nga pala dyan yung nakuha namin sa bakuntod nung kami nangilaw. Ayun, at mas maganda nga pala siguro kung gabi nga mangunguha nito kasi mas nakalabas sila sa buhangin kapag gabi. Hinalbusan ko nga pala muna yan o nilaga bago ko gataan. Ang pinaghalbos nga pala dyan ay tubig alat kasi nga daw ay para daw lumabas ang laman at ayun nga lumabas nga naman yung laman nila. Bali sinama ko na nga rin pala itong isang saang na nakuha ng kapatid ko sa kanyang pagbablog, si Unichan Vlogs. Guys, pa-support naman po ng vlog ng kapatid ko at gawa ng inggitin at gumaya na rin sa akin. Mahilig din kasi talaga siya mag-edit gaya ko. Kahit nga nung nag-aaral pa kami, gumagawa kami ng mga videos, yung mga kapingahan baga, tapos pinopost namin. Tapos ang mga viewers namin ay mga klase namin, saka yung mga barkada namin, kaso mga basher pa. Bali nagdala na nga pala ako ng bag at hindi ko na dinala yung timba na palagi kong dinadala kasi nga parang ako'y nahahasulan at gawa ng yan ang daming bitbitin. Kapag kasi ako pumupunta dito ay kung ano yung madaanan ko yung kahoy ay pinupulot ko na at gawa ng wala na kasi ako makuhang panggatong din sa may kalapit ng aking pinagtatambayan kasi nga inaubos ko na. Bali medyo dalian na naman ang pagluluto ko ngayon at gawa ng ayun at tumataib na naman. Nga pala naisipan ko nagataan naman aring balakwit kasi nga parang ako'y nauumaya naman na sa yung lagi nila ang bagang aluyahan at asabawan. Pero ari naman ay may luya pa rin kaya nga lang hindi sinabawan at ginataan. Bali kung mapapansin nyo nga ang boses ko ay medyo mahinahon ng pag-voice over ko ngayon kasi nga ay ayun at may tao din sa akin pinag-voice overan na nakakahiya naman kapag aking alaksa. Nasabihin lang ay sino ko yung kausap nun parang pinga at nagasalita mag-isa. Natatawa talaga ako sa sarili ko kapag nga nakikita akong may tao din sa aking tambayan. Ay ako'y parang pinga na nagatago din sa lalauhan at din ako nag-voice over at hindi ako napunta doon sa aking mismong tambayan. Alam nyo kasi na totoo lang ay talagang mahihain akong tao. Hindi lang masyadong halata. Pero totoo po yun, talagang mahihain akong tao. Lalo na kapag ako'y atitigan at ako'y parang naiilang. At kapag nga ako napapadaan sa medyo maraming tao ay ako'y natungo at gawa ng ako'y nahihiya. Naalala ko tuloy noon may nagbansag pa sa aking akwang or aswang kasi nga daw ako hindi natingin sa kanila kapag sila ay dumadaan o nakakasalubong ko. So yun na nga mabalik tayo at nilagyan ko nga pala ito ng asukal imbis na asin kasi nga ay wala lang, trip ko lang, bakit ba? Hindi, para maiba naman kasi nga ito natikman ko na yung ganitong klase ng luto. Nagluto kasi dati nito si Papa, yung maanghang tapos na manamis-namis na pinakati. At nagustuhan ko nga ang lasa kaya naman ay ganun na nga lang din yung pagkakaluto na gagawin ko dito sa balakwit. Nilagyan ko nga rin pala siya ng kaunting asin para naman ay magbalanse nga yung lasa at hindi masyadong maumay. Medyo mahirap nga lang palang haluin at gawa ng medyo maliit yung aking kaldero. Dapat pala yung isang kaldero ko ang dinala ko. Tapos ayan nga, hinintay ko lang siya na medyo kumati-kati man laang para baga manuot yung lasa doon sa shell at lumambot na rin yung shell.
At dahil nga taib na, ayan, nag-uumpisa na nga akong itaas yung mga gamit ko at mababasa na naman na rin. Tapos tinaas ko na nga rin pala yung mga natira kong panggatong dito. Isinangyat ko na nga lang pala din sa pipisik at ito yung magagamit ko pa sa susunod na pagluluto ko. Tapos ayan nga, at buti na lang at nakaluto na ako bago pa man maabot arin ng tubig. Ayan no, napakalapit na ng tubig din sa akin pinaglulutuan. Nakakatuwa naman magluto dito para baga yung masyado nga na-challenge ka. Kailangan ay pabilisan at gawa ng abay pag hindi mo binilisan ay di maaabot yung tungko ng tubig at hindi ka makakapagluto. Tapos yun na nga at luto ng ating ginataang balakwit. Kain po tayo guys. Akalain mo nga naman yun, kakadaldal ko ay nakaraos na naman ako sa isang vlog. Wari ko kapag tumagal-tagal pa ang aking pagbablog ay maikikwento ko na rin ang buhay ng aming kapitbahay sa inyo. Nga pala, medyo napakati ko nga pala na sobra yung aking niluluto na walang tuloy masyado ng sabaw. Paano tayo cellphone ang inauna? Wala na tuloy akong maikimi sa kanin. Gusto ko sana yung medyo malapot lang baga ang pagkasabaw niya. Kaso ayun nga, nasubrahan naman at talaga nakakati nga na sobra. Kaya nga aring bagal ng balakwit ay pinapahid ko din sa kanin para naman ay magkasarsa kahit kaunti aring aking kanin. Mas maganda pala siguro kapag ganitong klase ang luto ay yung kukunin na bagay yung laman niya para mas kakapit yung kanyang lasa doon sa kanyang laman at hindi rin sa kanyang bagal. Kaso kung ito'y hinimay ko at kinuha ko lang yung laman tapos saka ko niluto, naku wala pa itong isang dakot, napakakaunti lang. Bali ko hindi ko pa nga pala ito nababanggit sa inyo na binabad ko muna pala ito bago iluto at gawa ng para baga makasuka siya, matanggal yung mga buha-buhangin. Wala lang, share ko lang.